So, pag n is equals to 3 naman, same lang siya sa kanina yung n is equals to 2. Yan. Pero, dito, same process lang. Pero tatlo lang kasi. Kaya dapat, ang alam niya talaga dito is magkuha ng yp, yc, derive, and mag-integrate. Sa example, ito, y third derivative plus y prime is equals to tan x. So, m cubed plus m cubed plus m is equals to 0. Then, kunin natin yung mga roots. Pwede rin kayong mag-calcu dyan. Mode 5, 4. Tapos, input nyo lang. So, m cubed, 1. M squared natin, 0. M natin, 1. Then, constant, 0. So, yan. First is I. Second, negative I. Third, 0. Kaya, yung pag iwawaysin na natin, C1 e raised to 0 is 1. So, C1 plus C2, so positive or negative I, yung beta natin is 1. Yung kasama niya dito, 1. So, C2 cosine beta x or cosine 1x plus C3 sin x. Then, kunin lang natin yung y1, y prime 1, and y second derivative. Lahat. So, sa C1, 1, magiging 0, 0. C2 cosine x, magiging negative sin x. Then, pag dinerive ulit, magiging negative cosine x. Same din dito, sin x, derive, magiging cosine. I-derive, magiging negative sin. Then, next, kunin natin yung value ng w. So, gamitin natin yung formula. So, y1, yan. Then, i-extend lang natin. So, ito, same lang to. Ito yung y1, y prime 1, y second derivative 1, then y2. So, ito, pababa. Lahat ng pababa, pag plus natin, then, ima-minus natin siya sa summation ng pataas naman. So, ito, 1 times negative sign is sine squared x, positive sine squared x, plus cos 0, 0, plus sine 0 cos 0. Ima-minus natin siya sa summation ng mga pataas. So, 0 sine 0, then plus negative cos times 1, negative cosine squared x, plus sine 0 cos 0. So, negative times negative, positive. Kaya, sine squared x plus cosine squared x, which is also equals to 1. Then, kunin natin yung w1 natin. Ayan, yung formula. Yan, basta. Then, lahat ng pababa, i-plus, ima-minus natin siya sa pataas. Ganon. Kukuha na natin yung W1, W2, W3. I-substitute lang natin siya. Tapos, ano pa? Tapos, dapat alam din natin yung mga trigo identities dito. Kasi, for example, ito, cosine squared x tan x, sine squared x tan x. So, same silang may tan x. Tapos, may iwan yung cosine squared x plus sine squared x. And then, sa trigo identities is equals to 1 to. So, 1 times tan x. Kaya ito yung W1 natin. Sa W2 naman, negative cos tan x is equals to negative sin x kasi ang tan is sin over cos. So, pwede mo nang i-cancel yung cosine, matitira yung sin. Then, same din dito, sin. Yung tan is sin over cos. Kaya magiging sine squared x over cosine x. So, pag may value na tayo ng W1, W2, and W3, pwede na natin gamitin yung U'1. Yan. W1 over W. So, ang W natin is 1. So, yung U'1, yung W1 natin is tan x. So, tan x over 1. Then, para makuha natin yung U1, i-integrate natin to. So, integrate ng tan x, integrate natin yung tan x, makuha natin yung negative ln cosine x. Then, sa U'2 naman, yung W2 natin over W. So,
So, negative sign over 1. Then, so negative sign. Then, integrate. Makuha natin yung cosine x. Then, same. Integrate. Yan. Pati yung mga identities din para mag-integrate. Alam nyo na yan. Then, makuha na natin yung yp. Sa formula. Formula din tong yp. Yan. Yp is equals u1, y1 plus u2, y2 plus u3, y3. Then, makuha natin yung u, yan. Then, simplify. Tapos, kunin na natin yung y, yung general solution. So, yung yc na nakuha natin kanina, c1 plus c2 cos, ganun, plus yp. Ayun. So, makuha na natin yan.